Kong, earlier po you mentioned na sa konstitusyon, after magawa ng House yung responsibility nito sa impeachment, ang sunod na po nito ay ang trial at ang decision po ng Senate Impeachment Court. Naniniwala po ba kayo na yung dalawang impeachment orders ng Senate Impeachment Court ay unconstitutional? Okay, I don't want to complicate further the work of our prosecutorial team, no? Pero ako naniniwala, in the end of it all, sisimplihan ko lang ho, sana hindi malunod sa technicality itong usapin ng impeachment. Ito po'y usapin ng accountability. Ibig sabihin po, lahat ho sana ng proseso ay nakatuon po sa katanungang kailangan bang husgahan, meron bang pananagutan ang isang opisyal na halal ayon sa ating saligang batas, ayon sa ating mga batas. Kung ang usapin lang po ng impeachment ay maiuwi kung i-dismiss dahil sa technicalidad, hindi ho natin na-serve ang original purpose ng impeachment process, that is, to exact accountability from our elected officials. It would be difficult to ascertain at the moment, and I will leave it to the luminaries to decide whether what can be considered unconstitutional. Such actions may be considered unconstitutional or not. But in my mind, more than the constitutionality, it should be the morality of what we're doing that should disturb us, not only elected officials, but everyday Filipinos. Follow-up lang po. Since unprecedented po yung impeachment orders ng Senate Impeachment Court sa House of Representatives, does it warrant your compliance? Well, that is also a question that we want to clarify with the Senate. If you notice dun sa compliance sa response po ng House, no, may subject to clarificatory actions, no, yung pag-comply ng House, and that is the thing that we also have to consider in this case. Kailangan ba namin mag-comply? To what extent? Sa anong pamamaraan? Yung pong katanungan. Kumbaga, Rose, pareho tayo ng tanong. Okay po, thank you po. Thank you po. Thank you, Rose. Go ahead, Janes Capanti from GMA Online. Good afternoon, sir. Good afternoon. Former VP Leni Robredo and now Naga City Mayor, she said during her inaugural speech that she will remove the confidential funds for LGU, Naga City LGU. Tapos, I think just this morning, a mayor from Dumanjug, Cebu, he said na he will follow the lead of the former VP. Do you think, having said that, do you think LGUs should be still allocated confidential funds for the 2025 budget, given that this fund has been subject to controversies and massive alleged misuse due to difficulty in limited powers of agencies to audit this kind of fund? Ako honestly, hindi po ako, I think, no, personal ko po tong opinion, dapat hindi ho natin hinuhusgahan ang mga pondo dahil po sa mga nang-abuso dito. We have to also learn, we must also be able to ascertain the usefulness of certain mechanisms with the merits, with the good that they are able to do. And the same is case with confidential funds. May mga LGUs po na nakakatulong po ang confidential funds, especially kung may security threats po na nakaloob. At ayaw naman ho natin na gawing one size fits all lahat for all LGUs. So ano po ang pwede nating hakbang? Ang mga kinakailangan ho nating hakbang, katulad po ng mga nakaraan sa 19th Congress, paigtingin natin ang mga guidelines sa paggamit ng confidential funds. Isa po yun, pagsasaibatas nung mga joint memorandum circular na ginagamit ngayon at pagbibigay po ng mas focus na legislation doon sa mga pananagutan ng mga SDOs, pati po yung qualification nila. Doon po sa paggamit po ng fidelity bonds ng ating mga SDOs at lahat po na may custody ng confidential funds. Marami po tayong natutunan na mga gaps, regulatory gaps, practices na kailangan pong ayusin doon po sa hearing natin ng Committee on Good Governance, and Public Accountability noong nakaraang Kongreso. At yan po siguro ang kailangan nating gawin. Hindi naman ho natin pwedeng alisin totally
ang confidential funds, especially in some municipalities or LGUs or even agencies of government kung saan malaking tulong din po ito para sa mga ginagawa nilang mga aktibidades related to public order and security or even like anti-insurgency measures. Pero ang mahalaga lang, inasayayos natin ang legal framework at yung paano po gagamitin. And also, to be sure na merong sapat na oversight ang mga ang COA, for example, at even po yung ibang mga agencies na may ganitong pananagutan. Thank you, Lenesca. Haji Camino from Brigada. Good afternoon po, Kong Jude. Nag-file po ulit yung Makabayan Block House Bill 209, if I'm not mistaken, na kung saan po yung anti-political dynasty bill ay kanila pong final. Your thoughts on this po, Kong? Well, this is a personal position, no? I think, for me, political dynasties are not the problem but rather symptomatic of the problem we have. Ang problema ho talaga natin is political participation. Paano natin gagawin na mas maraming Pilipino pa ang pwedeng makisali sa politika ng ating bansa? At maraming factors po ang kailangan natin i-considera. For example, education, political education ng mga tao, ang willingness ng mga tao makilahok sa mga gawain. Kasi ang politika dapat hindi lang ho panahon lang naman ng eleksyon. I understand where they're coming from and I understand perfectly the merits of the proposals to ban political dynasties. But I think rather than exclude people, mas mahalagang pagtuunan natin ng pansin ano yung mga pamamaraan para pasok natin at magkaroon ng pagkakataong makalahok ang mga qualified na mga Pilipino na may kagustuhan, may pagnanais at kapasidad na maging lingkod bayan ng ating bansa. Kasi parang sinasabi po nila dun sa explanatory note nila, Kong. In fact, nung 2025 midterm elections daw po, parang marami na nanalo sa election ay part ng political dynasty. Tapos number 2, binabanggit po nila, meron naman po mga nanalo na kakaupo pa lang daw po sa pwesto. Piniprepare na po agad yung papalit sa kanila. Like for example, yung asawa or yung anak, parang pinaghahandaan na po agad. Mahirap maging hukom, no, for the political decisions of certain individuals. In the end kasi lahat naman ng mga opisyalis ng bansa hinaharap ang mga tao, no, para ang mga botante sa tuwing kami tumatakbo for elections. My mind is just I think in many cases where political dynasty, so to speak, thrive, no, is also because there is little or there are few political opportunities for people to participate. Buksan ho natin yon. Bigyan ho natin ng pagkakataon kasi ang usapin ng politika hindi lang naman ho paglahok, pagtakbo ng eleksyon. Makilahok po tayo, makialam po tayo sa mga isyong pinag-uusapan at sa kadahilanan po yun, magkakaroon ng mas malawak na pangunawa ang ating mga kababayan sa estado ng ating politika. At I think in my mind that it would be a more proactive manner of responding to political dynasties. Hindi naman siguro dapat, hindi naman fair ng isang politiko ay ating sasabihin ay hindi yan competent, hindi yan qualified sa kadahilanan lang kung sino ang magulang o kamag-anak nila. Dapat ang tanong natin, kaya ba niyang maglingkod? Nararapat ba siyang mahalal? At yan po ay hindi lang masasagot ng pagban ng political dynasties. Last na lang po. So, bali parang mangyayari dapat po ma-empower yung mga voters, yung participation po nila sa